Hindi nagdalawang isip si 9-time PBA MVP Junmar Fajardo na sabihing mahirap katapat si Bolbol sakaling mag-cruise na ang kanilang landas. Kaya para sa kanya, gagawin niya ang lahat para limitahan ang import ni Coach Chot Reyes. Kaagad namang nagbigay ng pahayag si Mikey Williams matapos itong magtala ng malalaking numero sa huling laban ng Converge sa kabila ng pagkatalo nito sa grupo ng SMB. Ibinahagi rin ito kung ano ang pinaka-importante sa kanya sa kasalukuyan. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Inamin ni 9-time PBA MVP Junmar Fajardo na mahihirapan sila sa presensya ni Bolbol sakaling magharap na ang SMB at TNT. Pahayag niya, gagawin na lang umano niya ang best niya para pigilan ang higante ng grupo ni Coach Chot Reyes. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Junmar sa report ni Jerry Ramos sa Spain. For sure may hirapan kami, pero 5-on-5 naman to eh. Hindi naman to 1-on-1, di ba? Pero kung matapat sa akin si Bolbol, gagawin ko yung best ko na ma-stop siya. Hindi ko man siya ma-totally stop, at least malimit ko man lang siya. May ilang days pa naman kami, kaya paghahandaan namin yung game na yon. Well, solid at very veteran yung sagot ni Junmar Fajardo mga playoffs. Walang yabang, pero ramdam mo yung kumpiyansa at respeto sa laban. Una, gusto ko yung sinasabi niya na 5-on-5 naman to, di ba? Hindi siya 1-on-1. Ibig sabihin, hindi siya nagpapadala sa hype ng Fajardo versus Bolbol. Alam niya kasi na team game naman to eh. Hindi niya pinapalaki yung match-up, kundi nakafocus siya sa sistema ng SMB laban sa TNT tropang 5G. Pero eto yung malupit mga playoffs. Kahit ganun yon, handa pa rin siyang harapin si Bolbol. Walang iwasan yan. Yung sinasabi niya na hindi ko man siya matotally stop, at least malimit ko man lang siya, ito yung real talk ng tunay na big man. Kasi alam niya, hindi mo basta pipigilan ng player na katulad ni Bolbol. Ang goal mo is una, pahirapan. Pangalawa, pababain yung efficiency. Pangatlo, pilitan sa alanganing tira. Yung Fajardo versus Bolbol mga ka-playoffs, ano yung posibleng mangyari? Well, si Bolbol, unpredictable yan. May tira sa labas. Kayang magbago ng laro sa isang stretch, di ba? Si Junmar naman, physical, matibay, kontrolado yung ilalim, marunong magbasa ng galaw ng kalaban. So yung real game scenario dito mga ka-playoffs, una, kapag si Junmar ang nakamatch ni Bolbol, lalapitan niya, babanggayan, papagurin. Hindi niya hahayaang komportable sa labas at loob. Pangalawa, kapag nakawala si Bolbol, pwedeng pumutok anytime. Mahirap bantayan dahil sa haba at sa skill set. Well, pinaka-importante sa sinabi ni Junmar Fajardo mga playoffs, una yung preparation. May ilang days pa raw sila, di ba? Ibig sabihin yan, hindi sila aasa ng talent lang. May game plan para i-contain si Bolbol. So yung final take dito, hindi niya kailangang i-dominate si Bolbol eh. Ang kailangan niya, kontrolin yung laban. At kung magawa niya yan, mananalo yung sistema, hindi lang yung match-up. Kasi sa dulo, hindi kung sino ang mas malakas ang tanong. Kung hindi, sino ang mas handa at mas disiplinado sa execution. Yung final take pa rin dito mga playoffs, hindi niya kailangang i-dominate si Bolbol. Ang kailangan niya, kontrolin yung laban. Muli namang umingay ang pangalan ni Mikey Williams, bunga ng matikas na performance nito kontra SMB kung saan sila natalo sa score na 103-99 at gaya ng inaasahan, naglabas ito ng pahayag ng makapanayam ng media. Tanong, ano nga ba ang masasabi niya ni Mikey Williams sa tumataas na mga numero niya ngayon sa PBA? Tutukan natin ang mga sinabi ni Mikey sa report ni Ruben Torrado sa Spain. Ang gusto ko lang, magtuloy-tuloy sa pag-improve araw-araw. Nasa ensayo ako araw-araw eh. Kailangan ko lang magpatuloy sa trabaho. Lagi naman akong handa magpasa. Playmaker kasi talaga ako eh. Nag-a-adjust pa rin ako sa lahat ng bagay. Nasa adjustment period pa ako pero unti-unti, nasa tamang direksyon na ang lahat para sa akin. Para sa moral ko, sa tingin ko, yun yung pinaka-importante para sa akin. So malinaw yung pahayag ni Mikey Williams yung mga ka-playoffs. Relax pero focus. Yung keep stacking days at adjustment period, ibig sabihin lang niya mga ka-playoffs, hindi siya nagmamadaling bumalik sa peak form. Pero araw-araw niyang hinahabol yung tamang kondisyon at rhythm niya. Kung titignan mo yung actual performance niya, may punto yung sinasabi niya doon. Sa unang 3 laro niya, yung pagbabalik niya mga playoffs, medyo naninibago talaga siya. Imagine ha, nagtala lang siya ng 3.3 points. Average po yan ha, at 14% sa shooting. Ganun siya kababa mga playoffs. Halatang hindi pa siya fully recovered sa kanyang rhythm at sa confidence niya, di ba? Pero sa laban nila kontra SMB, kahit natalo ang Converge Fiber Xers, doon mo nakita yung unti-unting pag-angat niya. 14 points na eh, 33% sa shooting, 3 rebounds, meron pa rin siyang 8 assists. Di ba? Antindi nun. Mas buhay yung playmaking niya dito, mas involved na sa offense. Hindi na lang puro tira. Hindi pa siya fully back ha, sa prime niya, pero halatang gumigising na ulit yung laro niya. Yung dating Mikey na kilala sa TNT, yung biglang scoring burst at playmaking convo, unti-unti mong nakikita ulit yung flashes, di ba? Hindi pa perfect eh. Hindi pa rin consistent, pero mula sa flat start, papunta sa may direksyon na ulit.
So real take tayo mga playoffs, hindi ito instant comeback eh. Pero ito yung stage na rebuilding confidence and rhythm. At kung tuloy-tuloy ito mga playoffs, malaking tulong siya sa Converge Fiber Xers, lalo na kung babalik yung explosiveness niya. So guys, maraming salamat.